na po dahil dito kay Justice Secretary Boying Rimulya. Ilan sa mga kaso ay ang kanyang child abuse, sexual abuse, human trafficking at kung ano-ano pa. Yan ang ating pag-uusapan bago dumating po ang hearing ni Senator Riza Ontiveros para tuloy-tuloy tayo. No? Shoutout po kay Kaslu Bulalo. May gagawing pelikula si Pastor, wag kang kikibo. Si Kibuloy ang hihipo. Magandang umaga rin po kay Lizel Tanaka. At sa lahat ng mga viewers natin dyan, mga silent viewers. Salamat po. Pakilike ng video natin bago tayo mag-start mga kababayan. At hindi ko na patatagalin at ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung mga bagay na inasikaso ni Secretary Boying Rimulya na mga kaso dati ni Kibuloy na natulog nung panahon ni Digong. Department of Justice or DOJ Secretary Crispin Rimulya disclosed on Monday, March 4, that they found probable cause to charge Apollo Kibuloy in court. This was di ba? Mga kababayan, they find a probable cause to file those cases against Apollo Kibuloy. Nako, ilan kaya yan? Cases, napakadami. Shoutout po kay Ma'am Liza Hernandez. Mga kababayan, biruin nyo. Mantakin nyo ha. Panahon ni Duterte mga kababayan, kaya pala ang tapang ni Kibuloy na dalhin nyo sa korte kung meron kayong ebidensya. Dalhin nyo doon, magharap tayo. Yan pala mga kababayan, lahat ng nag-file sa kanya, lalong-lalo na nag-file sa Davao, lahat na dismiss, tinulugan nung pumunta yung mga witnesses, yung mga victims, para sabihin sila ay mag-file ng motion to review mga kababayan. Sabi siguro ng mga judge, no? Ay sabi ng mga secretary kagaya ni Guevara at itong si Aguirre. Hayaan mo yan dyan. Total, si Duterte naman. Bata niya yan si Kibuloy. Baka tayo mayari. Ganon. Ganon katindi. It only implies, mga kababayan, it only saying talagang matindi po ang kapit ni Kibuloy at pag matindi ang kapit, mga kababayan ko, lalong-lalo na pag maka-Duterte, di ba? Hindi po nila ginagalaw. Paano na itong mga taong kababayan natin? Kawawa naman. Di ba? Pag ordinaryong tao, pinag-iinitan, pag ordinaryong tao ang nagawa ng hindi maganda na ganito, mga kababayan, binabaliwala nila. Pero pag yung mga ma-impluwensyang tao naman ang nagawan mo, sigurado, kulungan ang punta mo. Pero pag yung mga ma-impluwensyang tao na to, ang gumawa ng kabalbalan, ay sila ay malaya lang. Bang klase. after a careful review on the complaints against the religious group leader pending before the DOJ for 4 long years, which started during the Duterte administration. Oh, grabe. Ano pa lang to sexual abuse pa lang to mga kababayan. Na merong nakitang probable cause. Tinengga ng 4 na taon during Duterte's time. Grabe talaga yung mga nangyayari dyan sa panahon ni Duterte. Tapos, perfect president daw. Walang ginagawa. Diba? Mycom Poharas. Nagkahawa-hawa na ang kamanyakan ni Gibbs. Meron actually, may mga nahawaan na mga DDS, no? Mga kababayan, sama-sama na sana sila sa kulungan. The evidence is allegedly strong and enough to indict Kibuloy. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama sa masusing hindi lang pala si Kibuloy yung merong isasalang na kaso mga kababayan, pati ang kanyang mga kasama. So marami sila. Siguro yung iba involved dun sa human trafficking, no? Human trafficking, ayan nakalagay dito, human trafficking case. Tapos yung sexual abuse
Kay Apollo yon. Kasi siya lang, sabi nga kanina, may pelikula daw na gagawin si Kibuloy, huwag kang kikibo. Ako ang hihipo. Pag di ka pumayag, hindi ka mapupunta sa langit. Ibang langit pala yon, mga kababayan. Natural. Pag hindi pumayag yung babae, hindi talaga mapupunta sa langit. O baka hindi mapupunta sa langit si Kibuloy. Di ba? Hindi siya makapagparaos eh. Liza Hernandez, worst president Duterte. Tama. Diba? Ngayon lang natin na pag-aalaman yan kasi noon bulag pa tayo eh. Pero at least, tayo yung mga kababayan, na-realize natin at nagising tayo sa katotohanan. Aral, nakita natin talaga na Hello, Miss Ana Catalan. Magandang umaga. mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Napakabigat. Hence, Remulla ordered the Mabigat daw yung dahilan, mga kababayan, yung probable cause na nakita ni Secretary Boying. Pero sana, Secretary Boying, eto lang payo ko sa iyo, Secretary. Sana wag kayong mawalan ng pag-asa, wag kayong kumbaga para sa akin, mga kababayan, tutukan nyo ng husto ito. Dahil baka mamaya, alam nyo naman kung ano ang kapit at impluensya ni Kibuloy, mga kababayan. So sana, Secretary Boying, wag puro salita, di ba? Wag puro salita, Secretary Boying. Gawa-gawa, talagang asikasuhin nyo ng gusto ito para hindi tayo masunog. Marami na tayong kasong nasusunog, Secretary Boying eh. Hanggang ngayon si Bantag nakalaya pa rin. Si Tebes di pa rin nahuhuli. Kaya kailangan baka mamaya sumunod to sa listahan, Secretary Boying. Wag naman ganon. Di ba? Kailangan may kalagyan to, mga kababayan. Kaya lang, nagtataka ako. Inopen yung case. Paano yan? Di ba sabi sa kaso, pag meron silang kaso dito si Kibuloy, parang mabuboid na yung extradition doon sa kaso sa US, mga kababayan. Hindi ko talaga tuloy maintindihan. Parang ako na yung nagkakamali dito sa mga sinasabi ko eh. Dahil medyo naguguluhan na ako, bakit i-file ng ganito. Pero okay lang din yan i-file para at least ng mga tao na ngayon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at dito kay Boying Remulla, sasabihin po natin na hindi po natutulog ang hustisya. Sabi ni Joe Pring, tama. At Miss Esteban ako, good morning, Lods. Magandang umaga po sa inyo. Bong FGL, hindi ba ninong sa binyag ni Sara si Kibuloy? Wala akong idea. Wala akong idea kung ninong ni Sara yan, mga kababayan. Pero ang alam natin, sobrang lapit niyan sa mga Duterte. Diba? Ana Catalan, tama po kayo. Sabi niya. Alam ko, tama po, Katie. filing of sexual abuse, qualified human trafficking, and other crime under the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. These cases will be filed separately in Davao and Pasig City. In addition, the Justice Ayun ang mali. Bakit kailangan pa mag-file sa Davao, mga kababayan? Siyempre, unang-una, pabor yan kay Kibuloy pag sa Davao. Ay, dito ako mali. Yung dapat doon na lang din sa Quezon City o kaya sa Pasig, mga kababayan ko, no? Kasi pag sa Davao yan, wala na. Alam natin mamamatay yung kaso dyan. Madali lang gawan niya ni Kibuloy ng paraan eh. Baluarte niya yan. At saka pagagastusin nyo pa yung mga victims papunta sa Davao. Si Kibuloy ang maraming pera. Dapat si Kibuloy na lang ang pinapunta nyo kung saan. Diba? Dapat in favor of the witness, of the victims. Not the yung tinatawag nating dependent, 'di ba? Wag ganon. Maling-mali 'yun, mga kababayan eh. Bakit naman pinagbigyan pa? Wag yung pagbigyan 'yan. chief said the government's effort is amid the issue of extradition request by the U.S. government to get Kibuloy. Ayun, kita nyo, sabi ko sa inyo eh. Yun ang magiging malaking balakid. 'Di ba? Yun ang magiging balakid. So sana, sabi ko nga,
ang ginawa dito mga kababayan, tinengga lang muna 'to. Puwede naman 'yun, sabihin lang sa taong bayan, "Okey ganito ha, may nakita kaming probable cause. Kaya lang, dahil may kaso si Kibuloy sa ibang bansa, titengga muna natin 'to." 'Di ba? Kasi baka magkakaroon ng extradition treaty or extradition kay Kibuloy na ipatawag siya doon sa ibang bansa. So magiging problema, malaking balakid itong sinasabi po nila mga kababayan na kapag may kaso ang isang tao sa Pilipinas o sa US ng magkasabay, then yung extradition ay parang mabuboid. Tingnan nyo, pakinggan po natin. Sabi ko nga, usap tayo ng usap tungkol sa extradition, ngunit sa sarili nating bakuran, hindi natin inaaktuhan. Mabuti na aktuhan natin ito sa sariling bakuran natin. Ayun, mukhang teka lang Boying. Teka lang po, teka lang. Ay, mukhang parang di ko gusto yun Parang hindi ko gusto yon mga kababayan. Bakit kamo ka-go? Sabi ko nga po sa inyo parang medyo nagdududa ako sa iyo Secretary Boying, pero wag naman sana, no? 'Di ba mga kababayan, sabi ko sa inyo yun ang malaking problema, yung extradition na yan. O pinag-uusapan daw yung extradition, pero sa sarili nating bansa, hindi natin inaasikaso. Kaya ngayon daw panahon na para patunayan na ito ay inaasikaso. Mali, mga kababayan. Mali. 'Di ba? Unang-una, wala na. Alam natin mas mabilis po ang proseso sa US. So hindi na lang muna pinagbigyan total by November by November. Ilang buwan na lang 'yan. April, May, June, July, August, September, October, November. 8 buwan na lang, mga kababayan. 8 buwan na lang, so dapat tinengga na lang muna. Para sa akin, tenggahin na lang muna yan. Dahil kung dito yan, napakatagal at mas madaling kausapin, mas madaling gawa ng paraan ni Kibuloy yan. Diba sa Davao, o kung nag-file kayo ng case against Kibuloy sa Davao tapos sa Pasig, alam nyo may impluwensya ang tao na yan. Dito sa atin sabihin natin mga kababayan, sobrang tagal po ng proseso, aabutin ng siyam-siyam. Siguro ugod-ugod ka na, o kaya patay ka na, saka pa matatapos dito yung paglilitis. Kaya sabi ko nga, it's just a matter of time, 8 months lang or 7 months, mga kababayan. Ganun lang ang aantayin natin. Inantay na lang sana yung sa US. Mabilis kasi ito Diba remember kung paano sila ng probable cause. Yung jury, napipiliin nila, yan ay mga pangkaraniwang tao, kasama po nila magbubuo niyan ay yung mga kapulisan, yung FBI. Tapos pag meron po silang nakita na probable cause mga kababayan, ay ipapasa po nila ngayon dito sa judge. At si judge naman babasahin kung may guilty, tawag dito, kung yung probable cause ay tama ba, ganito ganyan. Tapos maglalabas na sila ng warrant of arrest, 'di ba? Dadamputin na to although ngayon meron ng warrant of arrest doon sa inilabas natin na ito ay unsealed na. Pero medyo medyo duda ako sa galaw ni Boying. Sorry sa mga magagalit sa akin. Mga kababayan, yung mga taga Cavite dyan. Pero maling-mali para sa akin yung pag-file ng kaso kaagad-agad. Just to ease your happiness or the happiness of the people. Pero ang totoo mga kababayan, behind of this story, there is something na pwedeng matapakan, there is something na pwedeng masira. And that is the cases against Pastor Apollo Kibuloy in the US. 'Di ba?
mas maganda sana kung doon, alam nyo, ang US, mas marami yan, mas marami yan, kumbaga sa atin, mga kababayan, yung kanilang nasasaklaw o nasasakupan o yung mas kilala, di ba? Dahil pinupuntahan talaga yan. Yung mga kaalyado niyan, although tayo kaalyado rin nila, kaalyado rin, mas marami po silang, mas malaki ang impluensya ng US kumpara sa atin. So dapat, yung ginawa dyan sa extradition, yung kaso na yan, hinold muna for a meantime. Makakapag-antay naman yan eh. Unahin muna doon sa US. Bakit i-final na kaagad dito yan? Mali. Kala ko nung una matutuwa ako eh. Parang gusto kong palitan yung neto, yung title. Pag-file ng kaso ni Kibuloy sa Pilipinas, delikado. Rosala Dehino, magandang umaga po. Mga kababayan, dismayado po ako sa narinig ko kasi na-research ko to eh. Kung ano yung disadvantage of having a cases in the Philippines and also in the US at the same time. Dapat pinauna na lang muna nila yung sa US. Inantay na lang nila yan. Total, nakapag-antay nga tayo ng more than 7 years, mga kababayan ko eh. 'Di ba? Hindi natin pinag-uusapan dito ngayon yung tinatawag po natin na credibility tungkol po sa inyo, Justice Boying Remulla. Pero dahil ginanyan mo ang tinwist mo ngayon na sinasabi mo, usap tayo ng usap tungkol sa extradition. Pero dito sa sarili nating bansa, hindi natin magawa, hindi natin makasuhan. Saan ka ba talaga kampi? Saan ka ba talaga panig? Pinahihirap mo yung sitwasyon eh. Ang bilis lang sana antayin ng 8 buwan. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta doon sa US. Pag natapos yun din, saka natin banatan, saka natin pukpukin dito para hindi na siya makaikot, hindi na siya makagala. Di ba? Nakatalan Bisenyo, okay lang, nagsabi ka ng totoo. Ako ba, Mama Ana? Mali kasi talaga yung ginawa ni Boying dito. Ikapapahamak po ito, mga kababayan. O kaya ikasasablay po ito ng mga victims natin. Sila po ang mawawalan dito, sabi ko sa inyo. Hindi ko sinisisi si Boying, kaya lang mali po. Dito natin titingnan kung paano mag-isip ang mga leader natin. Kasi sino pa naman 8 buwan? Di ba? 7 long years nga inantay natin. Biruin mo 7 long years na yan tinengga dyan sa DOJ nila Aguirre, Guevara. Tapos 8 months lang hindi mo kayang antayin, Boying Remulla. Diba sana sinabi mo na lang, ganito ganito mga kababayan. Ngayon, may probable, sabihin natin, mga kababayan, kunwari ako si Boying mga kababayan, nag-usap-usap na kami, we determine that there are a probable cause. Ngayon, syempre, dahil na-determine na namin na may probable cause, ang gawin natin... Hoy, hoy, hoy! May bago na naman tayong kwento tungkol The Justice Chief Na-determine natin na may probable cause. So, ngayon, instead na i-file na yung case, tenggahin muna natin. Unahin natin yung US. Kasi kung magkakaroon ng panibagong kaso dito sa Pilipinas, mabuboid yung usapin o yung cases versus Kibuloy doon sa US. Madali namang intindihin yun, di ba? Mga kababayan, mauunawaan natin yun. Pero ngayon, meron ng conflict. Meron ng conflict. Dahil sa ginawa na ito ni Justice Boying Remulla.
hindi sa pagpapakita, parang ang tingin ko dito mga kababayan, gustong palabasin na nagtatrabaho itong si Boying. Kaya lang, mga mali eh. 'Di ba? Pwede mo naman yan ipakita sa ibang bagay na nagtatrabaho ka. Na ipinapakita nyo na kumikilos ang DOJ. Pero dapat magkaroon tayo ng tinatawag po natin na yung pagpapasya na merong kahihinatnan. Hindi yung pasya ka lang ng pasya, alam naman natin na makakasira ito sa